Diyos. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? God is good. And all the time, God is good. Amen. May kikwento po ako sa inyo. Sa mga nais po na maranasan pa nila yung pag-ibig ng Panginoon, pakinggan niyo mabuti. Sino po gusto maranasan yung pag-ibig ng Panginoon sa mas malalim at mas masaganang level? Amen. May kikwento ako sa inyo. May napanood ako sa Instagram, testimony ito ni Liza Soberano. Nalaman niya ba na Christian na siya? So, nagpunta siya sa Hollywood, di ba? So, nag-work siya doon gusto niya magkaroon ng break sa Hollywood, no? Then, di ko alam kung nasa bar sila or somewhere, may lumapit sa kanilang lalaki na pangalan ay Brandon. Tapos, hindi niya kilala. So, nag-small talk sila. Sabi ni Brandon, I think you should come with me in church. So, hindi niya rin sure kung bakit siya sumama sa stranger na hindi naman sila personally magkakilala. Sumama siya sa church, no? Then, that first Sunday, and actually, tumagal siya ng 1 month. Tuloy-tuloy siya nagsisimba. Pero, ang lagi message ng pastor is hindi niya maintindihan patungkol lagi sa suffering. No, patungkol lagi sa suffering, so medyo, walang connection sa kanya masyado yung mga tinuturo. Hindi tumatatak sa kanya. Pero siya yung person daw na pagka inumpisa niya, gusto niya tinatapos niya. Hindi niya tinitigil ng walang output. So, dumating yung time na 6 months na siyang nagsisimba, pero parang wala pa rin dating sa kanya. Hanggang sa habang nagpipreach yung pastor, nakatulog siya. Nagkaroon siya ng vivid dream. Pag sinabing vivid dream, sobrang parang totoong-totoo. So habang nagpipreach yung pastor, nagkaroon siya ng vivid dream. Sa dream niya, may naramdaman siyang yakap na sobrang init. Siya yung personality niya daw is ayaw niyang niyayakap siya. Ayaw niya yung physical touch na yayakapin siya, ganito ganyan. Pero yun yung nag-iisang yakap na sobrang nag-melt daw siya. Ramdam na ramdam niya yung init, ramdam na ramdam niya yung pagmamahal. And from that hug, nag-swell up sa heart niya yung pag-ibig. Ang sabi niya nung kay Lord, it's been 6 months. God, where are you? Sabi niya, it's been 6 months. Nasaan ka, O Diyos? Hindi pa rin kita maranasan. Alam niya na ang Diyos ay buhay, ang Diyos ay nandun sa lugar na yon, pero hindi niya maranasan. Until, 6 months niya, naramdam niya yung yakap ng Panginoon, nagising siya na lumuluha. After that moment, she is never the same. Ano yung nagbago from that moment? Ang nagbago po, mga mahal ko kapatid, naranasan niya po kasi yung pag-ibig ng Panginoon. Ngayon, gusto ko sa inyo i-share sa Romans chapter 5 kung paano ba natin higit pang mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos. To the point na yung pag-ibig ng Diyos na meron siya, na isasalin na natin sa ibang tao. Or kung paano tinitignan ng Diyos ang tao as His loved ones, as His masterpiece and creation, no? As someone na gusto niya magkaroon ng relationship, kung paano niya titignan ng mga tao ng may halaga, ng may pagmamahal, ganun na rin natin makikita ang tao. Paano po natin yung gagawin? Sa Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 5. Hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit. Ibinuhos ng Diyos ng masagana ang kanyang pag-iibig sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. Ibig sabihin po, mga mahal ko kapatid, kapag tayo po napupuspos ng banal na Espiritu, napupuspos din tayo ng pag-ibig ng Diyos. At pag tayo napuspos ng pag-ibig ng Diyos, we are never the same. Para kang nasagasaan ng truck na papalabas sa mega wide, wag naman sana. Pag nasagasaan tayo ng truck, di ba, hindi na tayo kagaya nung dati nating itsura. Iba na, hindi ka na recognizable. Dapat ang mga taong naging Kristiyano, hindi na sila recognizable. Iba na yung speech pattern nila, iba na yung thought pattern nila, iba na sila kung paano magsalita. No, iba na sila kung paano magmahal. No, yan po yung mga totoong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. They are never the same. They are never the same. And hindi po tayo pwedeng ma-overdose sa pag-ibig ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng magkaroon ng diabetes sa pag-ibig ng Diyos. It is healthy. Higit pa siyang mainam kaysa sa pulot-pukyutan. Higit siyang matamis. Higit siyang mainam kaysa ginto.
Yan po ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos, hindi po siya something na nauubos, no, na may supply lang siya. Ang sabi po sa Jeremiah, I mean Lamentations, no, 3 verse 21 to 22, ng kanyang pag-ibig ay sariwa sa bawat umaga. Wow. Kung matutulog ka na malungkot, kung matutulog ka na lugmok, pwede kang gumising sa pag-ibig ng Diyos na sariwa kada umaga. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Hallelujah. O Diyos, purihin ang iba ng pangalan, karapat dapat ka. Samahan niyo ako sa umagang ito, mga mahal kong kapatid, sa ating pag-aaral, bilang pagpapatuloy po sa ating tema na bagong buhay kay Kristo. Ang ating pong tema ngayong week is a life surrendered to God. Ano nga ba yung itsura ng buhay na nagsusurrender sa Panginoon, nagpapasakop sa Panginoon, no? At sa ating pag-umpisa, maaari po ba tayong tumayo bilang paggalang sa kanyang salita? Makibukas po tayo sa aklat ng Pilipos, chapter 2, 5 to 8. Amen po ba? Nakita na po? Amen. Yan po sa Tagalog. Sahin po natin. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Sa English po, though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Let's pray. Aming Ama, dakila ka, kasamba-samba ka, mahal-mahal ka. Sa oras pong ito, nagpapasakop kami sa iyo, Panginoon. We surrender ourselves to you. Kung may nakikita pong karumihan, kasalanan sa aming puso't isipan, ito po'y aming pinapalinis. Sinusuko namin sa iyo, Panginoon. Even ang aming thoughts, O God, we take captive to you, Panginoon. Alisin po yung mga magiging sagabal, mga hadlang, maaaring dahilan kung bakit di po namin pakinabangan ng iyong mga salitang mapapakinggan sa oras na ito. Sinasaway po namin lahat ng mga bitag, mga plans ng kaaway, mga tinanim ng kaaway sa aming puso't isipan, yung mga problems, yung mga badges sa aming na-receive kaninang umaga, we surrender it to you. Kami po, Panginoon, ay mag-e-enjoy sa iyong presensya. Kami po'y magbubunyi sa iyong salita sa oras na ito. Purihin ka, dakilain. In Jesus' name, amen. Makakaupo po ng pumapalakpak. Amen. Papuri sa Diyos. A life surrendered to God po, no? Hallelujah. When we are saved, ang tayo po'y naligtas, tinanggap po natin ang Panginoong Jesus bilang, ano yung una? Panginoon at tagapagligtas. So, dalawa po siya. Tinanggap po natin ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi lang po natin siya tinanggap bilang tagapagligtas. Hindi lang po natin siya tinanggap bilang isang pastol. Tinanggap din natin siya bilang isang Panginoon. Actually, nauna pa nga yung Panginoon. Sa Romans chapter 10, yung efficacy ng Lordship of Jesus Christ unto salvation is kitang-kita. Tingnan natin. 10:9 to 11. Sabi po rito, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart, no? We should confess in our mouth that Jesus is Lord because yung mga hindi po kayang magbigkas sa kanilang labi that Jesus Christ is Lord is mga, sabi sa 1 John, sila po yung Antichrist. Na hindi kayang sabihin ng may espiritu ng kaaway ng Diyos
na Jesus Christ is Lord. Pero tayo pong mga naligtas, we can say with our whole heart na Jesus Christ is Lord. Amen po ba? Nag-uumpisa po siya. May kita natin dito na it's not about just following the prayers, the sinner's prayer. It's all about believing it first wholeheartedly sa iyong puso. Ito po'y paniniwala ng buong puso, hindi buong nguso. Bakit? Tingnan natin. For it is with your heart that you believe. Sapagkat sumasampalatayang tao sa pamagitan ng iyong puso at sa gayon tinuturing ng matuwid ng Diyos. Pwede mong banggitin yung mga tamang salita, pwede kang humingi ng tawad, gamit ang iyong dila, pero kung ang puso mo ay hindi convinced that Jesus Christ is Lord, na ang puso mo hindi convinced na siya'y muling binuhay ng Diyos, na ang puso mo hindi fully convinced na siya'y muling nagkatawang tao, hindi ka maliligtas. Because ang Panginoon tumitingin sa puso, hindi sa nguso lamang. No? Mga mahal ko kapatid, what's next after salvation? After salvation, Lordship of Jesus Christ. Amen? So, ano nga po ba ang itsura ng surrendered life? Tignan po natin, i-convince po natin ngayon ang ating puso, ang ating isipan at kaluluwa na Jesus Christ is Lord. Sabihin natin, Jesus Christ is Lord. Christ is Lord. Amen. Tignan po natin yung mga verses po na pumapatungkol sa pagiging Panginoon ng Panginoong Yesus. No, the Lordship of Jesus Christ. Sa Psalm 24 verse 1, no? God is the owner, sovereign over all creation. Tingnan natin sa Tagalog nga, mga maganda. Buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay si Yahweh na ating Panginoon. Na ang buong daigdig. Pag sinabi po kasing Yahweh, ibig sabihin po niyang Panginoon. Na pag sinabi pong Yahweh, ang ibig sabihin po niyan, may-ari. Siya po yung landlord. Kung may titulo po, ang buong lupa, siya po, sa kanya po nakapangalan yung titulo. No? Dahil po dyan, magkakaroon po tayo ng mindset ng stewardship because we have a Lord. Hindi ownership. Kasi nga, sino nga may-ari? Si Yahweh na ating Panginoon na may-ari ng lahat ng bagay. No? God is the owner and sovereign over all creation. Hindi lang siya creator, siya rin po ay Panginoon ng sangnilikha. Siya ay Panginoon ng sinukob, siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. If that's not enough reason, tignan pa natin ikalawang reason. Sa Colossians chapter 1:15 verse 17, everything is created by Him and for Him. Napakaganda po pagkakasulat po dito sa Colossians chapter 1:15 to 17. Sabi po rito, the Son, ayan, Tagalog, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, pamuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nanatiling nasa kaayusan sa pamagitan niya. That is our Lord Jesus Christ. Sa English, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Baka magkaroon po kayo dito ng katanungan. Siya ang una sa lahat ng nilikha. Tingnan natin yung pagkakatagalog para alisin natin yung lahat ng maaring gamitin ng kaaway. 15, please. Yan. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Siya ang panghulo, no? Sa English, He is the firstborn over all creation. Ngayon, pagka pinag-usapan po kasi yung firstborn or pangunahin sa lahat ng nilikha, ito po yung ginagamit ng mga Jehovah's Witnesses. That Jesus Christ is only created. Siya yung sinasabi nilang first angel. No? So, maging malinaw po sa atin dito na ang pagkakagamit po rito, that firstborn over all creation is siya yung tagapagmana
nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at para rin sa Kanya. Yun po ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na siya yung unang anghel, siya yung unang nilikha sa lahat. No. John chapter 1 verse 1, nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay Diyos. Ang salita ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos. John chapter 1 verse 1. No? Sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at nanahan na kasama namin. Sino po yon? Ang Panginoong Yesus. So malino po rito na makikita natin na ginamit po rito na pangunahin sa lahat ng nilikha or firstborn over all creation is tagapagmana po siya. He has the authority. No? And walang nalikha na hindi sa pamagitan po niya. Tuloy ko po yung sa English, for in Him, all things were created. Things in heaven, on earth, visible and invisible, whether thrones, sapagkat nilikha ang bagay sa pamagitan ng salita. Amen. Tingnan natin dyan, chapter 1, verse 3. Para po malinaw. Through Him, all things were made. Amen. Without Him, nothing was made that has been made. No? Lahat ng bagay nalikha sa pamamagitan niya. Amen. He is before all things, and in Him all things hold together. Lordship of our Lord Jesus Christ. If that is not enough, kung kulang pa po yan upang makumbisi po tayo sa pagiging Panginoon ng ating Panginoong Hesus, sinasabi po sa Philippians chapter 2, 9-11, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus is Lord. Tingnan po natin yung verse po, please. Amen. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ay Panginoon, si kaluluwalhati ng Diyos Ama. Jesus Christ Lord. Even those po na mga tao na pinapahiya ang Panginoong Jesus, sinasyaran natin sila pero ayaw na maniwala, yung mga nagparada sa Pride Parade, no? Misrepresent nila ang Panginoong Jesus, pinapaya nila ang Panginoong Jesus, minumura nila ang Panginoong Jesus. Even them will confess with their mouth that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Sabi rin po sa Revelations, hindi ko siya nasulat, pero check mo natin sa Revelation chapter 1, verse 7. Amen. Hallelujah. Ito po. Look, He is coming with the clouds, and every eye will see Him, even those who pierce Him. And all the peoples of the earth will mourn because of Him. Yan. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ang mga tumusok sa Kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa Kanya. Iiyak sila. Yung iba po iiyak dahil sa kaligayahan, dahil sa pagbubunyi. Yung karamihan iiyak dahil huli na ang panahon. Sapagkat ang muling pagbabalik po ng Panginoong Hesus ay hindi na kagaya ng maamong tupa. Siya na po ay kagaya ng isang mapagtagumpay na leon. Hindi na po siya darating na may kaamuan. Darating na po siya ng may hustisya or may darating na may kapangyarihan. Yan na po ang ating Panginoong Hesus. Sa huling panahon, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Amen. Kagandahan po sa ating mga Kristiyano, mga lingkod ng Panginoon, ngayon pa lamang dinedeclare na natin with our mouth. Kino-confess na po natin, pinapakita na po natin sa pamagitan ng pagsamba ng ating Panginoong Hesus ay Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. He is exalted. Inaantay na lang po yung huling panahon na yung kanyang mga kaaway ay malagay sa kanyang paanan. Saka po siya babalik. Yan na lamang po ang hinihintay.
Tingnan po natin, Mateo chapter 29. 28. Verse 19. Ito po'y ascension ng Panginoong Hesus. Ay, ano tayo? 18 tayo. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hallelujah. Kailan po ito nangyari? Before ba ipako si Jesus sa krus or after siya ipako sa krus? Ulitin ko yung tanong. Kailan po ito nangyari? Bago po siya ipako sa krus o after niya po ipako sa krus? Hindi po ba tayo sure? Nangyari po ito bago siya mag-ascend. So nangyari po ito after niyang mabuhay na mag-uli. Ano po ang ibig sabihin nito, mga mahal ko kasama? Kung ang Panginoong Hesus ay dakila, kung ang Panginoong Hesus ay gumawa ng napakaraming himala nung siya po ay lumakad dito sa lupa bago siya ipako, higit po yung kaya niyang gawin matapos mabuhay mag-uli. Amen po ba? Everybody say amen for that. Hallelujah. Higit po ang kayang gawin ng Panginoong Hesus nung siya po ay pumailan lang na sa langit. Ngayon po, ano po ibig sabihin nito sa theologically? No? Nung ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao po, ibinigay niya po yung, actually mababanggit ko lang po ito mamaya. Hindi niya iginiit yung kanyang karapatan. No? Bilang manlilikha, bilang Diyos, hindi niya giniit yung kanyang karapatan. Sa halip, pinasailalim niya yung kanyang sarili sa kalooban ng Ama. Amen. Yun po ang konteksto po nito. Kaya nung sinabi po, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit sa lupa, may magsabi po rito na, ibig sabihin pala wala siyang kapangyarihan. Pero before po itong verse 18 ng chapter 28, may kita po natin ang Panginoon bumuhay na patay, nagpatawad ng kasalanan, nakakaalam ng iniisip ng mga tao, no? And ito lang din po ay palatandaan na dahil nagpasakop po siya sa kalooban ng kanyang Ama na nasa langit, niluwalhati po siya ng Ama. May kita po natin sa John chapter 17 na, Ama, luwalhatiin mo ako. No? Niluwalhati po siya ng Diyos, Ama. So, ito po ay malinaw na palatandaan that Jesus Christ is Lord. Amen po ba? Lordship of our Lord Jesus Christ. Ngayon, bilang mga lingkod na Panginoon, meron po tayong kailangang isuko. Meron po tayong kailangang pirmahan. Nung nakaraang week po, nagbakasyon po kami at doon po sa bakasyon namin, may mga napansin ako. Ang dami sa aming pinapapirma. Sino mahilig magbasa ng mga pinapapirma sa kanila bago nila pirmahan? Di ba dapat binabasa natin yon? So, yung mga pinapapirma po sa amin, mga waiver of rights pala yun. Ibig sabihin, pagka sa mga pinuntahan namin mga lugar, pag may nangyari sa aming masama, walang pananagutan yung resort or sino mang management. No? Nung nagpa-vaccine din tayo, meron ding waiver of rights. Ano po bang ibig sabihin ng waiver of rights na yan? Ang ibig sabihin po pala ng waiver of rights na yan sa Tagalog, ito yung pagpapaubaya ng karapatan. No? Pagpapaubaya ng karapatan, pagtalikod sa karapatan, or pagpapawalang bisa ng karapatan. Pag tayo po pumirma ng waiver of rights, halimbawa, sa mga nagkaroon ng field trip, yung mga bata, may pinapapirmahan po ba sa magulang na nire-release na yung school sa pananagutan or kung ano man? Yung po yung safety net po ng legal action against sa mga paaralan. Kasi pag pinirmahan mo yun, sinasabihan mo na parang yung karapatan ko para magreklamo, hindi ko na igigiit or hindi ko na ilalaban. Alam ko yung risk, ganon. Alam niyo po ba bilang mga Kristiyano, kailangan din natin pumirma ng waiver of rights? Because nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas, dinetrone na po natin yung sarili natin bilang Panginoon ng ating buhay. Amen po ba? Kumbaga, kung ang buhay natin kagaya sa pagmamaneho ng jeep, inalis na po natin sarili natin sa driver seat. Pinaupo na po natin ang Panginoong Hesus at tayo po ay nasa passenger seat na lamang.
No? Pero karamihan po ng mga Kristiyano, hindi pa rin po nagbibigay ng waiver of rights sa Panginoon. Hindi pa rin po nagto-totally surrender sa Panginoon. No? Tinanggap nila ang Panginoong Isus bilang tagapagligtas, pero nire-reject pa rin nila ang Panginoong Isus bilang Panginoon. At nakakatakot, mga mahal ko kapatid, no? Sa Matthew 7:7, no? Hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, no? Ay maliligtas. Sila lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Before I continue, mga mahal ko kapatid, later, sa pagtatapos, meron po akong gustong gawin na parang di ko sure kung paano magiging ceremony, pero magiging palatandaan na, Panginoon, sinusuko ko na po yung karapatan ko. Okay lang po ba yun? Before I proceed? Okay. Tignan po natin ngayon yung mga verses. So, meron po tayong kailangang i-waive na mga karapatan. Meron po tayong kailangang talikuran na karapatan. Ipaubaya natin yung karapatan natin bilang sa ating sarili at mapawalang bisa ang ating karapatan upang Panginoong Hesus na ang mamayani sa ating mga buhay. Sa Galatia 2 verse 20, we no longer lives, but Christ lives in us. Nung tayo po ay maging mga Kristiyano, naipako na po yung nating pagkatao. Naipako na yung dating ikaw. Naipako na yung dating mong identity, yung dating mong pagkakakilanlan. At ang namumuhay na sa iyo ngayon, ang Panginoong Hesus. Alam niyo po ba sa Middle East, sa China, sa ibang bahagi ng mundo, sa Africa, pag sila po ay naging Kristiyano, kailangan nilang kalimutan yung dati nilang hindi lang pagkatao, yung dati nilang pagkakakilanlan. Kung ikaw po ay isang Muslim at ikaw ay naging isang Kristiyano, itatakwil ka ng pamilya mo. I-divorce ka ng asawa mo. So yung mga anak mo, mapupunta sa part ng asawa mo. Kasi ano ka na eh, kalimutan ko yung tawag nila dyan. Apostate ka na eh. No? Tiwalag ka na. Itatakwil ka ng tribo mo. Para po sa kanila, ang maging isang Kristiyano, kakalimutan mo na yung dati mo talagang pagkatao. Hindi ka na pwedeng lumakad sa pangalan mo na kung ano man. Muhammad Shapir, kung ano man. Hindi mo na pwede i-carry yung pangalan na yan. But for us, para po sa kanila, pinirmahan na nila yung waiver of rights na pag ako naging Kristiyano sa bansang ito, pwedeng kuwain sa akin yung buhay ko. Pirmado nila, alam nila yung risk. Nakapalit niyon sa South Africa, sa China, ganun po ang mga buhay ng mga Kristiyano. Pero para sa atin, parang komportable maging Kristiyano. Ang requirement lang po sa atin para maging Kristiyano, attend ka ng simbahan. Kung medyo seryoso ka, magpabaptize ka. Pero how about denying ourselves? How about forgetting kung sino tayo nung una? To get the person na niloob talaga sa atin ng Panginoon. Alam niyo po si Pablo, may karapatan siya na sabihin to eh. Hindi na siya yung namumuhay, pero si Kristo na. Ano po ba yung mga tinalikuran ni Pablo? Tinalikuran niya yung mataas niyang katungkulan sa Sanhedrin. Yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang pamilyang kinabibilangan, siya ay mula sa lipin ni Benjamin. At siya po ay Pharisee of the Pharisees. Ano po ibig sabihin nun? Pagdating sa pedigree, pure siya na Israelita. Pagdating sa turo, pure siya na Pariseo. Pero siya po ay Pharisee of the Pharisees. Ano po ibig sabihin nun? Even yung mga ibang Pariseo, sa kanya lumalapit. Siya po ay nag-aral sa ma-strict na pagtuturo ng nirerespeto na teacher na si Gamaliel. Na hindi siya basta-bastang disciple ni Gamaliel. No? Pero, alam niyo po kung ano ginawa ni Pablo? Tinalikuran niya yung dati niyang pagkatao. Yun po ang ibig sabihin nun. Hinubad niya po yung dating Pablo. Pumirma siya na, hindi na ako yung nabubuhay. Yung dating ako na ipako na, si Kristo na nabubuhay sa akin. Hinand over niya kay Jesus Christ. Panginoon, lahat ng karapatan ko sa sarili ko, kasama ng nakapako sa krus, ikaw na po ang bahala sa buhay ko. Yung po ang ibig sabihin ng a life surrender to God. Hindi na tayo ang nabubuhay.
si Kristo nang namumuhay sa atin. Because our old self was crucified with Him. I have been crucified with Christ. Nevertheless, I live. Ay, sa ano pa yan? 20 pala yan. Sa 6 verse 16 natin. For we know that our old self was crucified with Him so that the body ruled by sin might be done away with. And that we should no longer be slaves to sin. Nailibing na rin po yung dati nating pagkatao. And finally po, we are bought with a price. Binili po tayo ng Panginoon sa isang halaga. Ito pong halaga na to, pinakamahalaga. Walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus. Naalala ko po sa mentoring with Pastor Tom, sabi niya, iniisip po ng mga tao na dahil walang bayad ang kaligtasan, ito'y wala ng halaga. Kaya daw po pala walang bayad ang kaligtasan dahil may nagbayad na. Yun po ang ating Panginoong Jesucristo. So we are bought with a price. Tingnan po natin, Romans 6:12-13. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang mga masamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan kasalanan ng alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Tingnan natin, tuloy natin, 14. Sapagat hindi na dapat maghari sa inyo ang nakagandahang loob ng Diyos. Wala na po tayong utang na loob kay Satanas upang sundin pa yung kanyang masamang hilig. No? Wala po tayong utang na loob sa ating sarili sapagkat ang gawa lang ng ating laman ay puro kasalanan. Ang kasalanan ay patungo sa kamatayan. Sa halip, tayo po may utang na loob sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya po yung tumubos sa atin. Kagaya po tayo ng hostage, no? Na hostage po tayo. Siya po yung nagbigay sa atin ng ransom. Siya yung nagbayad ng ransom upang tayo maging malaya. Kaya po ang hamon dito, wag po natin gagamitin yung ating katawan bilang kasangkapan sa kasamaan. Sa halip, gamitin natin ang bahagi ng ating katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng mabuti. No? Sapagkat, tinubos lamang ba ng Panginoon ang ating kaluluwa upang makasama natin siya sa buhay na walang hanggan? O tinubos niya rin ang ating katawang lupa para magamit sa paglilingkod sa Kanya? Mga mahal kong kasama, tinubos niya po ang buo nating pagkatao. Hallelujah! Tinubos niya po ang buo nating pagkatao. Kaya may utang na loob tayo kay Kristo lamang. Kaya gamitin po natin ang ating katawan sa ikalulugod niya. Ang ating dila, ang ating buhay sa ikalulugod niya. Yun po ang ibig sabihin ng surrendering. May sinabi po rito si Oswald Chambers. Si Oswald Chambers po ay isang batang preacher po. Meron po siyang talent sa painting. Gusto niya i-pursue yun, no? Pero, ang purpose pala sa kanya ng Panginoon is magpunta sa mga sundalo. So, nagpunta siya sa, I believe, Egypt yun. Pumunta siya sa mga sundalo doon and nagstay siya doon ng matagal na panahon hanggang siya ay namatay. Sinurrender po niya yung kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi po niya rito, the moment you establish your right to yourself, you stop being a disciple. Pag-usapan natin yung first na salitang yan. Sa panahon daw, sa moment daw, na in-establish natin ang ating karapatan sa ating sarili. Ano po ba yung karapatan mo sa sarili mo? Ang karapatan ko sa sarili ko, ay, pumangit. Ako po yung nag-edit. On the spot edit, sorry. Kasi parang yan, okay. Okay. The moment you establish your right to yourself, you stop being a disciple. Ano po ba yung right natin, self natin? Ang right natin, self natin na napagod naman ako buong isang linggo, magpapahinga na lang ako sa linggo. Yun po yung right to yourself. No? Ano pa ba yung mga karapatan mo sa sarili mo? Na parang, sila naman nalilate, ako malilate na lang din. No? Pwede naman akong magpahinga. Hindi ako, para sa ba ito ginagawa? Pagka in-impose po natin or in-establish natin yung identity natin na meron tayong karapatan sa ating sarili, na hindi na tayo nagiging disciple. Nag-gets niyo ba yung gusto ko sabihin? O kaya pagka sa mga pagtuturo, lagi na lang ako nagtuturo, lagi na lang ako nandito. Dapat sila rin, no?
Hindi naman ako rito bayaran. Wala nga ako ditong allowance. Okay, pag in-establish mo yung right mo na, dapat may allowance ako. Nagiging, hindi na raw tayo disciple. Sa pag-disciple, he must deny himself. Amen. Ngayon, ano po sabi rito? The total surrender of all rights. The total surrender of all rights to Jesus Christ is the essential requirement of a true servant. Napakaganda po ng pagsabi rito. Ano po ba yung mga rights na meron ng tao? Rights to freedom of expression. Rights to self-incrimination. I invoke my rights of self-incrimination. Rights of self-preservation. Rights for honor. No? Iba't ibang karapatan. Ngayon, pag inimpose mo po yung sarili mo na ito na po yung sasabihin ko dahil may freedom of speech ako, hindi nakakalugod sa iyong Panginoon, tumitigil na raw pala tayo maging isang disciple. Ang kailangan po para sa isang true servant, true disciple, is total surrender of all rights and hand it over to our Lord Jesus Christ. Kaya po bilang mga disciple, hindi po natin dapat tignan yung sarili natin na mahalaga kesa sa ano ba talaga yung halaga natin. Hindi po tayo dapat nakapokus sa sarili natin. Hindi po tayo dapat selfish. Dapat nakapokus tayo sa ibang tao. Sabi sa Romans po na magpaunahan tayo sa pagpaparangal sa isa't isa. Hindi yung let's say, mga mahal ko kapatid, baka nangyari po ito na hindi man lang ako nakamayan ni pastor. Hindi man lang ako nakamusta ni pastor, ni pastora, ni ganito, ni ganyan. Magtatampo na. No? O kaya, ministry ang pinag-uusapan and piniperso ang excellence, nakapagsalita ng, hindi ko masabi na masakit na salita in a sense na nagmura na, tinapakan na yung pagkatao, pero nakapagsalita ng masakit dahil ang purpose ay excellence sa paglilingkod sa Panginoon. Nasaktan na, nagtampo na. Mga mahal ko kasama, yun po yung mga rights na meron tayo. Pag tayo po ay gusto natin maging true servants ng Panginoon, isurrender po natin yung kay Jesus Christ. Amen. 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 Sapagkat ang surrendering po is not a loss. It is not a loss. Surrendering is a divine exchange. Ipapalit mo po yung mabuting bagay na meron ka sa the best na bagay na meron ng Panginoon para sa'yo. Ano po ba yung mabuting bagay na meron ka? Meron kang oras, meron kang magandang trabaho maybe, meron kang opportunity na mag-ibang bansa, pero i-exchange mo yan. I-exchange mo yung good for the best. Ganun po eh. Hindi po siya loss. It is a divine exchange. Napaganda po na sinabi ni Pablo regarding po sa surrender, na tinuturing niya yung lahat ng bagay na walang halaga. Makamit lamang si Kristo. And finally, dito na po ako magtatapos. Sa the best example po na nagpakita ng surrendering. Ito po yung theology, tinatawag na self-emptying of Christ. No? He emptied himself. Though he was in the form of God, he did not count equality with God a thing to be grasped. But he emptied himself, or kenosis, yan po yung ginamit na Greek word dyan, by taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Tignan po natin yan sa Tagalog, please. Ang Panginoong Hesus po, pinirmahan niya yung waiver. Pinirmahan niya na po yung waiver na, ayan, na hindi niya igagrasp. Okay. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, essence of God, hindi niya pinagpilitang natiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Pinanganak
siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito may kamatayan sa krus. Ngayon, bibigyan ko po ng linaw ito. Kasi po, ang mandate po sa akin ng Panginoon, ang nais ko rin po, na pag tayo po nakapakinig ng preaching, walang espasyo sa Satanas para mag-iwan sa atin ng doubt, ng question. No. Ngayon, meron po rito, pag nagbabasa sila ng Bible, ang nagiging tanggap po nila, kagaya rin po ng tanggap sa, let's say, sa dating daan, Jesus Christ, hinubad na niya yung kanyang pagka-Diyos. Hindi na siya Diyos. Or if He is God, He is a lesser God. Subordinate. Okay. Tignan po natin. Sa Tagalog natin tignan para makita natin yung mga kagulumihanan. Tagalog. Yan. Kahit taglay niya ang kalikasan Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos. Sa ibang salin po, hinubad ang pagiging Diyos. Ang sabi ng mga matatandang apologists, saan niya sinampay? May joke yun. Malalim na joke yun. Ngayon, ang ginamit po ritong Greek word sa emptied himself or kusa niyang binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos is kenosis. Ito po ay pumapatungkol hindi po sa katangian niya bilang Diyos. Ito po ay pumapatungkol sa kanyang function. Pumapatungkol sa kanyang function na hindi niya iginiit yung karapatan niya na manatiling kapantay ng Diyos in function. Ibig sabihin, siya yung gaganap sa pagiging alipin. Siya yung mamamatay. No, hindi ibig sabihin po nito na siya po ay nawala yung pagka-Diyos niya. Para siyang tinanggal yung pagka-concentrate ng kape, binuhusan ng maraming tubig. Hindi po ganun. So, He emptied Himself by taking the form of a servant. Ito po yung nagpapakita na yung waiver of rights, pinirmahan niya bilang sign of surrender. Nung siya po'y nagkatawang tao, wala na po siyang karapatan na sa kanya sa totoo lamang. Hanggang sa kamatayan niya, sinabi niya, Ama, sa iyong kamay pinagkakatiwala ko ang aking spirito. Wala siyang sa kanya. Tignan po natin yung mga karapatan na meron ng tao. So, ang mga karapatan po na meron ng tao, ito po, yung kanina kenosis is karapatan niya po yon bilang Diyos, no, na hindi niya giniit, hindi niya ginras na maging kapantay. Ngayon naman, nung siya'y naging tao, tinanggalan din siya ng karapatan. No? Every man has a right. Jesus too has a right, but He was stripped of it. May karapatan po ang Panginoong Hesus, pero tinanggal yun sa Kanya. Or sinurrender niya yun. So ang mga tao may right for self-incrimination. Pag sinabi pong self-incrimination, hindi ka pwedeng mag-witness against sa iyong sarili. Yun nga yung sinasabi nila, I invoke my rights against self-incrimination. Ibig sabihin, bawal kang magsalita ng against sa iyong sarili. No? Bawal kang gagawa ng bagay na ikasasama mo. Ngayon, ang ginawa ng Panginoong Hesus, He voluntarily laid down His life. Kung saan siya mapapahamak, dun pa siya pumunta. Tignan niyo naman to ang Panginoong Hesus. Tingnan po natin, John 10, 17 to 18. No? Ayan. Tignan natin yung taas pa, yung 16. Okay, sige, 17. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat inaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakuha ng aking buhay, kusa ko itong binibigay. Meron akong kapangyarihan ibigay ito, meron akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos ito'y tinanggap ko mula sa Ama. Mula rito sa verse po ito, makikita po natin ang Panginoong Hesus hindi po pinatay ng Roman soldier. Hindi po siya namatay sa paglatay, hindi po siya namatay sa pagtusok dito. Wala pong pwedeng pumatay sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Ibig Satanas, hindi siya kayang patayin. Kaya siya namatay dahil inaalay niya yung kanyang buhay. Walang makakakuha ng aking buhay. Nakikita niyo po ba yung bigat po nito?
Walang makakuha ng aking buhay kung itong binibigay, meron akong kapangyarihan ibigay ito, meron akong kapangyarihan kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa Ama. Voluntarily niyang ibinigay ang kanyang buhay. The right for honor. Pinirmahan din niya. Mawawalan ako ng honor, ako'y mapapahiya. Sa Hebreo chapter 12 verse 2. Ang Panginoong Hesus po, sino nakapanood na ng Passion of the Christ? No, napanood naman natin yan, no? Siguro mga bata pa tayo. Ang Panginoong Hesus po, nung siya po ay pinako sa krus, hubad po yun. Wala po siyang tapis. Yun po yung pinaka-maximize approach para ipahiya ang isang tao. Yung ipako siya sa krus. Kaya po ang Panginoong Hesus, tinuring niya, nakaligayahan yung kahihiyan. Tignan natin. Sa kanya nakasalatang kaya, ayan. Tingnan natin doon sa dahil. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. The right for honor, hindi niya dinepensahan yung kanyang sarili. No? Hindi nga rin siya nabigyan ng maayos na court of, na hustisya sapagkat gabi po siya dinaan sa hukuman or hinatulan. Wala rin po siyang right for freedom. Yung kanya po lahat ng ginagawa, yung lahat ng kanyang sinasabi, tinatanggap niya po yun mula sa Ama. Isipin niyo po yun. John chapter 5, 19 and 30. Kaya sinabi sa kanila Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niya ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. Sapagat po, nung ang Panginoong Hesus po ay nagkatawang tao, He surrendered Himself sa authority ng Ama. Hindi po ito sign ng weakness. This is sign of surrender. This sign of obedience. This sign na lahat ng meron siya, pinagkatiwala niya sa Ama. And para po sa iba, nakita po ito na weakness. No? Lahat po ng sabihin ng Panginoong Hesus, lahat po ng kanyang ginagawa niya po ito. Dahil po, yun ang pinapagawa ng Diyos Ama. Yun po yung total surrender, total obedience po na makikita natin. Right for self-preservation. Ito naman po yung right na mabuhay. No? Pagka in-invoke po natin yung right for self-preservation, ito po yung self-defense. Sinasabi, na self-defense lang yan, etc., etc. So, Jesus surrendered His life to fulfill the Father's will. Sa Lucas 22 verse 42, nakikita po natin dito, na, ano po sabi dyan? Ito po yung panalangin ng Panginoong Hesus sa Garden of Gethsemane. Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ano po ba yung kopa na yon? Yung lalagokin niya po na kopa na yon, hindi po yun physical na kopa. Hindi po siya nagpipray na may hawak na kopa or alak, hindi po. Spiritual po yon. Yung kopa po na yun, ang laman niyon, yun po yung kasalanan ng lahat ng tao sa mundo. Yung laman po ng kopa na yun, yun po yung kaparusahan na para sana sa atin. Isipin nyo, para siyang lason, sobrang pait kung pag-uusapan natin siya physically. Pero ang ibig sabihin po niyon, yun yung tatanggapin niyang kaparusahan sa halip na tayo po ang tumanggap. Sabi ng Panginoong Hesus, kung maaari sana, Ama, huwag ko na po itong danasin, pero hindi ang kalooban ko, kalooban mo po ang mangyari sa aking buhay. Ang Panginoong Hesus po ay inoffer niya po yung kanyang buong buhay. Siya po ay naging huwaran, naging halimbawa. Balik po tayo sa Filipos chapter 2. Chapter 2 verse 5. Ito po ang hamon sa bawat isa. Yamang na pag-usapan na rin po natin. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Naway magkaroon tayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo. Ano po yung kaisipan? Ano po yung halimbawa na pinakita ng Panginoon? Pinakita niya po yung total surrender. Pinakita niya po yung obedience hanggang kamatayan. Pinakita niya po yung humility. Pinakita niya po yung joy sa gitna ng suffering. Mga mahal kong kasama, ang kaligtasan po na nilaan sa atin ng Panginoon ay hindi lang upang tayo po ay
yung freedom na binigay sa atin ng Panginoon ay huwag nating gamitin para sa kasalanan. Sa halip, gamitin natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? Sino po rito magsasabi na, Panginoon, handa na nga po akong mabuhay sa isang buhay na totally surrendered sa'yo. Amen. A life totally surrendered to God. Panginoon, handa ko nang iabot pirmahan yung waiver Yes, Lord. na mula sa oras na to, sa petsa na July 26. Panginoon, hindi na po si Ferdinand yung mabubuhay. Yes, Lord. Hindi na po ako yung mabubuhay. Hindi na po ako yung Yes. mamumuhay. Ikaw na po. Yung magandang buhay na meron ako, ipapalit ko sa best na purpose mo para sa buhay ko. Yung every rights na meron ako, Panginoon, I surrender it to you. Alam niyo po sa Bible, most especially sa Old Testament, pagka may ginagawa pong covenant ng Panginoon, may ginagawa siyang palatandaan. Kagaya ng pagtutuli, kagaya ng rainbow, at ang mga patriarch po, si Abraham, si Isaac, si Jacob, nung sila po ay nagkakaroon ng experience or karanasan sa Panginoon, gumagawa po sila ng mga altar or palatandaan. Gumagawa sila ng mga palatandaan ng sinumpaan nila sa Panginoon or ng dakilang ginawa ng Panginoon sa kanila. Sa oras na to, pwede po ba tayong gumawa ng palatandaan na itong oras na to, inialay ko ang buhay ko sa Panginoon? Hindi ko alam kung paano. Kadalasan, waiver, no? Or bilang palatandaan, di ko po alam kung ano po yung palatandaan. Pero sa mga nais po magsuko sa Panginoon ng buhay, inaanya ko po kayo sa unahan, maaring ganun na lang po ang ating gawin, no? Mag-step up po tayo na, Panginoon, kahit naging Kristiyano po ako, namuhay po ako sa sarili kong kagustuhan. Namuhay po ako na pagka hindi nangyari yung gusto ko, nagtatampo po ako sa'yo. Pero sa oras pong ito, Panginoon, I fully surrender my life to you. If ikaw po yun, inaanyahan po kita sa unahan. Tayo po yung umawis sa Panginoon ng Jesus, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning Hallelujah. back. Oh God, we surrender to you, The Panginoon. cross before Let our words be not empty words, Panginoon. We surrender to you our finances, our health, Panginoon, our career, oh God, our ministry, Panginoon. Hindi po kami tinawag, Panginoon, na lumakad sa comfort, pero tinawag mo kami na lumakad sa obedience, Panginoon. Na lumakad sa buhay na fully surrendered to you, O God. Maximize the life that you gave to us, Panginoon. After all, ikaw po nakakalam ng aming future, O God. We believe with all of our hearts, Panginoon, na ikaw po nakakalam ng the best para sa amin, O Diyos. We surrender to you. We surrender to you, Panginoon. Hinahagis na po namin yung puting panyo, Panginoon. Hindi na po kami lalaban, O Diyos. Lord God. Hallelujah.
pastor po, ilehans po natin ang ating mga kapatid na tumugon sa Panginoon. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Karangalan, pagpupuri, pagsamba sa iyong banal na pangalan. Hallelujah.
Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Kung namuhay ka ngayon ng 20 years, 30 years, 50 years, 15 years, na nabubuhay tayo sa ating sarili, may the rest of our years we live surrendered fully to God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. A surrendered life is a victorious life. Kung paano Yes, nag-surrender ang Jesus. Panginoong Yesus, Yes, siya ang Jesus. ating gawing halimbawa. Yes, Lord. I surrender. Purihin ka aming I surrender, Diyos. Jesus. Salamat na mahal mo po kami. Salamat dahil kilala mo Salamat, po Lord kami. Jesus. Amen. Tanging sa Hallelujah. lamang po lahat ng pagsamba, Yes, God. ng pagdakila, karapat-dapat ka. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Papuri sa Diyos. Hallelujah. Nakabalik po tayo sa ating Thank mga you so upuan. much, Jesus. Hallelujah. Narinig Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.